Magsampay ako ngayon. Magsampay. Kukunin ko na yung mga... Na ano pala ba? Nabasag pala yung bintana ni Philip kapon na kwarto niya. Tingnan ko niya. Dami pong... Napainit si Fiona. Sobrang init. Grabe dito ngayon. Ay, 30 degrees ito sa amin. Bukas 34. Tapos Merkulis naman 37. Grabe talaga. Sobrang init. Kasi walang hangin. Kakaiba talagang init ito sa Germany. Ay. Yung mga bata bukas, ano lang sila hanggang alas 11:30 lang yung pasok nila. Ganyan po talaga dito. Pag-aabot na talaga ng 30 plus yung ano, no? Hanggang alas 11 lang yung pasok ng mga bata dahil sa sobrang init. Papauwiin sila ng maaga. If yun na bukas, uwi yan ng maaga. Mama? Yeah? Nog morgen bei uns sagen. Übermorgen. Papa sagt das schon. Kaya Halten. paliguan ko to si Fiona dahil sobrang pawis po niyan kanina. Suot na niya yung dress niya na binili ko. Sobrang pawis po niya yan kanina. Nung sinundo ko yan siya. Grabe yung init. Naglilinis kasi ako ng bintana ngayon. Kaya nakabukas yung bintana. Pinapatuyo ko muna yung ano. Tapos sirado ko ulit kasi mainit pa sa labas. Oh. Pag malamig, magreklamo tayo. Tapos pag mainit naman, reklamo, no? Kapoy ba ya? Ganda ng view dito sa amin sa taas, oh. Nasa bundok talaga kami. Hello, Fiona! Katatapos lang ni Fiona maligo. At si Uma din, pinakain ko na. Magligpit lang ako dito sa kusina saglit. At maliligo din ako maya-maya. Jesus, grabe yung init ko eh. Kahapon naligo ako. Ligo na naman yan. Kanina nagpunas na ako. Kaya bago ako nagsundo kay Fiona, nagpunas ako ngayon. Maligo na naman ako maya dahil sobrang pawis. Naglinis ako ng bintana. Naglaba. Naglinis ng electric fan. Dami kong ginawa. Nagluto. Ngayon, nagkwento ko na po sa inyo. Nung isang araw, Sabado ata yun. Sabado. Itong anak kong lalaki. Sobrang late po yan siya nag-start na maglaro ng soccer, no? Parang late, sobrang late ba yung ibang bata? Mag-edad pala sila ng 3, 4. Start na sila maglaro ng bola. Itong anak kong lalaki, sobrang late po. Nagka-interesado siya maglaro ng soccer ngayon. Kaya binilhan po yan siya ng bola ng papa niya. 2 yung bola niya. Naglalaro yan siya sa kwarto niya. Nung isang araw, pinagalitan ko yan siya dahil ang ingay. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo maglaro ng soccer, doon ka pumunta sa playground sa labas. Huwag dito sa kwarto mo dahil maingay natulog yung papa mo. At nakinig naman, kaya lang nagalit. Kinuha ko yung bola niya. Nung Sabado, anong oras ba yun? Ano daw? Yung bola daw, naglaro daw sila ni Michelle. Yung bola, tumama daw yun sa may niya. Dito, sa ibaba. Sobrang sakit daw. Pero hindi naman daw sinadya ng kapatid niyang babae yung panganay ko. Hindi naman daw sinadya. Ngayon, sa sobrang galit ni Philip, niya yung bola na doon tumama doon sa niya, sa bintana niya. Tapos, nandun ako sa kwarto ni Michelle nung time na yun. Kasi nagpalit ako ng niyang cover ng bed niya. Narinig ko na lang, kasi yung kwarto ni Michelle at Philip, magkano lang ba? Narinig ko na lang na may nahulog na sa labas na nabasag. Alam po ba niyo yung nasa isip ko? Lord, sana hindi yung bintana ang nabasag. Nagano na lang ako ba, Lord, sana hindi ang bintana nabasag dahil alam ko po kung ang bintana na mabasag. Ang mahal ng bintana dito sa Germany. Mag-start po talaga yan ng 1,000 euro kasi malaki kasi yung bintana niya. Mag-start po talaga yan ng 1,000 euro. Sabi ko, Lord, sana hindi ang bintana nahulog. Baka baso lang, ganyan. Tapos lumabas ako sa kwarto ni Michelle kasi pupunta ko ito sa taas. Nagsigawan na yung mga anak ko. Nagano na sila, nagpanik na sila, nag-away na. Dahil nga daw sa anak kong panganay. Ganun ang nangyari dahil nga tumama doon sa baba niya yung bola. Napakasakit daw.
tinira din niya yung bola doon, tumama sa bintana niya. So, grabe yung basag ng bintana ni Philip. Diyos ko. Grabe yung panic namin ni Martin. Grabe yung galit namin ni Martin. Sabi ko, nung isang araw ka pa kita pinagalitan. Sabi ko sa inyo, huwag kayong maglaro dyan ng bola sa loob ng kwarto dahil natatakot ako ba baka makalimutan nila doon nila matira doon sa bintana. Nangyari na. Alam po ninyo, yung bintana niya, no? Sobrang basag talaga. Ngayon, sobrang galit na galit si Martin kay ikaw ba naman, marami kang babayaran. Diba, yung mga babayaran mo. Kasi yung isang auto namin, pinaayos namin ngayon, nasa talyer ngayon. Siguro nasa 700 euro yung babayaran namin noon. Okay lang sana kung wala tayong babayaran marami, no? Tapos, yung auto nga namin, nandoon, inayos. Sumunod na naman tong bintana. Sabi ko, pinagalitan talaga namin sila. Grabe yung galit ko. Sabi ko, sinasabi ko na sa inyo na huwag kayo maglaro dito. Hindi talaga kayo nagkinig. Sabi ko, wala kayo matanggap na allowance ngayong katapusan. So, grabe yung galit ko talaga. Okay lang sana kung yung bintana 50 euro lang, 30 euro. Magsa-start na ng 1,000 euro kasi po last time nung hindi ba nagkasakit si Uma, nangambas na yan si Uma ba kung magkano yung bintana. Gusto sana ni Uma palitan ng bagong bintana yung kwarto ni Philip noon. Tagal-tagal na yun, ha? Siguro 8 years na nakalipas, 7. Pumunta dito yung taga-company, kakilala lang nila yun, Uma. Sabi nung taga-ayos, 800 to 1,000 euro daw. Kasama na daw yung labor. Kasama na daw yung trabaho ba. Kasama na daw yung lahat. Noon pa yun, ngayon nagmahala na lahat. So, nagtingin si Martin sa internet. Abot talaga na 1,000 plus. Sabi ko, hindi talaga kayo nakikinig, hindi nyo iniisip, hindi kayo naawa sa papa ninyo. Nung isang araw ko pa kayo pinapagalitan, huwag kayo maglaro dyan, pumunta kayo sa labas, doon kayo maglaro sa playground. Dahil baka makalimutan ninyo, matira ninyo yung bola sa bintana. Nangyari na. Papakita ko po sa inyo mamaya yung bintana ni Philip. Sobrang basag. Kaya hindi namin, sobrang galit namin ni Martin talaga. Na high blood kami ni Martin. Sabi namin, wala kayong matanggap na allowance sa iyong katapusan. Kaya tingnan niyo, malaking mga gastos natin sa bintana. Sobrang mahal ang bintana dito Kasi hindi yan basta-basta na bintana kasi din yan hindi pa yung lamig na pagping lamig, winter ba. Luma na din kasi yung bintana ni Philip. Noon pa kasi yan sana gustong palitan ni Uma. Pero hindi naman siya sira. So, hindi din madalian na inayos. Ngayon, nangyari na, sobrang basag. Nung narinig ko talaga na may nabasag dito may nahulog na doon sa labas ng kwarto ni Michelle ba. So, sabi ko sana hindi ang bintana ang nabasag, Lord. Baka baso lang, o baka may nahulog lang na mga ba. Kasi binubuksan kasi yan nila minsan yung bintana. So, kinuha ko ang bintana, yung glass talaga ng bintana na nasira na. Nangyari na talaga ngayon yung bola, kinuha ko. Sabi ko, wag na yun itong laro dito. Itatapon ko to. Munti ko nasirain yung bola nung weekend. Grabe yung sa galit ko ba. Si Philip kasi nag-start na kasi yan siya sa pubertate ba. Yung na ba yung minsan, ewan ko ba. Minsan na-stress yung mga ayaw kasi makinig, no? Pag ayaw makinig ba, may mangyayari talaga. Sabi ko na, nung isang araw ko pa si pinagsabihan na huwag maglaro dito. Ngayon, sobrang stress ng papa niya. Yung papa nila. Sobrang stress ni Martin ng weekend, pati din ako. Pinagalitan namin sila. Hindi nga kami umalis nung Sabado Umalis kami nung Sabado. Hindi talaga kami umalis nung Sabado. Parang dito lang kami sa Plattenberg noon. Pumunta pala kami ng Lodenshed. Kumain kami doon kasama yung mga kapatid ko. Noong linggo naman, ito lang kami sa bahay dahil sobrang init. Lumabas lang kami ng mga hapon-hapon na kumain kami doon sa city dahil wala talaga akong gana magluto. So, sobrang init ito ngayon. Basag na bintana. Pakita ko po sa inyo. Sabi ko sa kanila, huwag kayo maglapit dyan baka mahulog yan kasi contact pa si Martin na mag-ayos dyan. Dahil sa init ng panahon, tingnan po ninyo ang dali na tuyo yung aking nilabhan kahapon. Ang dami nito, yung iba nasa taas na. Hindi ko nagamit yung dryer ngayon dahil sobrang init. Madali lang yung nilabhan yan. Naglaban na naman ako. Isampay ko to sa labas.
Ang dami na naman, oh. Kailangan naming isa uli. Nihintay ko pa si Martin. Nagkuha siya ng ano. Yan, ah. Yes, Martin. Magtapon tayo ng mga ano ba, mga glass na tapon natin dito sa container. Samahan ninyo ako. Kaya ako lang mag-isa. Yung kapatid ko tulog pa. Wala na magtapon dito. Tayo magtapon. Kawawa naman ang anak ko eh. Ayan, du kannst mir alleine helfen. Ich hab kein, ich hab Sachen. Anpack alles mo din. Oh, falscher Schuh. Ay, Fiu. Nicht rennen das. Was oder nicht? Gut. Aber wenn du das anziehst, keine Socke, ne? Ja, ich weiß. Ja, ist okay. Ja, total gut. Oh, tingnan ninyo yung nilabhan ko na sapatos. Oh, tuyo na siya. Kanina pa yung umaga. Ang dali lang natuyo. Sobrang linis na. Tingnan po ninyo yung binili ko sa Zara. Sale siya ngayon. 40 euro to. Tapos ni-sale siya ng 23 euro at ayun, 25. Nasa mga ganong price siya. Kanina. Ngayon lang to dumating. Na 39.95. Tapos ni-sale siya ng 25 ata. Yung 23. Sa tingnan ko maya sa resibo. Nagandahan ako sa ano niya ba? Sa ano niya. Yan. Sabi ko kara Kaela kung gusto niya bilhin. Kasi nagustuhan din niya tong bag na to. Ang ganda ng kulay. Yan. Marami magandang bag sa Zara ay. Ito may ano siya dito sa loob. Tapos naka-ano naman siya dyan. Oh. Okay lang yan siya. Yan. Pang summer. Pang rampa. Basta sale. Bili tayo. Kaya makatipid man. Ito, nabili ko kahapon sa Lidl. Kukmal. Yummy. Ano yun? I-try natin tong nabili ko kanina sa Rive, Japan style. Nakita ko to siya sa TikTok. Ita-try ko siya. May kamahalan eh. Paano to siya? 4 euro. Oh, 3.99. Ano lang, ganyan lang kaliit. Gutom na si Fiona. It's so warm, I can't take it anymore. Ano? I need water. Water. Yeah, I wanna shower in cold water. Basa. Fiona, what is that? Spaghetti. Yummy? Yeah. Paborito po yan ni Fiona ang spaghetti. Fiona nung brown na ba? Lagi nagbilad ng araw. Na, yummy? Sa kwarto namin, nakauna yung aircon eh. Hindi na kinaya ni Martin yung init. Kasi Martin yun may trabaho pa. Dito sa kusina namin may electric fan. Sa kwarto din ng mga bata. Putin apetit. Gutom naman tong bata na to eh. Tapos na si Fiona. Mama, wir kriegen 4. Schuljahr einen neuen Klassenraum und neue Lehrerin. Wer ist die neue Lehrerin? Frau Voigt. Frau Plack bleibt bei 3. Klasse. Mama? Ja? Weil du zum ersten Mal Frühling bist. Was? Ich bin jetzt sehr happy, weil du zum ersten Mal Frühling bist. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I sent something. Big ice cream karon. Kauban si Fiona.
Fiona, say hello. Sobrang init sa Germany. Sabi ko, at tumikay ra kaila. Maglaglaag mi.